Nasa part 3 na po tayo ng parts of the Mass na tinatawag pong Liturgy of the Eucharist, Kuya Rick. At ano po ang maaasahan natin dito na i-discuss? No? Ito po this is the part of the Mass where the sacrifice of Christ is being reenacted. No? That's the key word. Kaya nga po, ito po ay binubuo ng preparation of the altar, procession of the gifts, prayer over the offerings. You have the Eucharistic prayer that includes preface or prepace, holy consecration, memorial acclamation, doxology, and the great Amen. Ayan. Isa-isahin po natin. Yan yung preparation po of the altar. Bibilisan lang po natin to dahil hindi naman tayo involved dito. Meron po siya yung corporal, may purificator, yung chalice, yung pall, at saka po yung misal. No? Yung altar po is the sacred table where the sacrifice of Christ is being reenacted. The name comes from the Latin alere, meaning to burn. Since many religions, the incense and the sacrifices were burned on it. Kung matatandaan po natin, noong unang panahon, paano ba ginagawa noon, Kuya Rick? Kaya may burning. Noong unang panahon po, nagsasacrifice ng hayop, mga karaniwan, baka, o kaya kambing, o kaya yung tupa. Nilalagay sa altar, sinusunog. Ano po, sinusunog. Para yung amoy, yung pinaka-fragrance niya, umakyat sa langit. Kasabay ng pag-aansenso. So, yun po yung... sa ngayon naman po, ginagawa natin sa altar, yung sakripisyo ng ating Panginoong Yesus, ginugunita natin, isiniyasa ngayon ng hindi madugong pamamaraan, yung pagsasakripisyo ni Jesus sa krus. Kaya ang altar ay simbolo ng Kalbaryo, kung saan inialay ni Jesus ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Yun po yung paliwanag doon sa... Ayan. So, salamat, Kuya Rick. Now, ito po, no? Mabilisan lang to kasi hindi naman tayo involved dito, no? Yung pong paten, nandiyan po nakalagay yung malaking ostya na inaangat, no? Tapos yung corporal, yung po yung malaki na parang placemat, no? Para kung meron pong malaglag, mga madaling makuha yung mga mumu. Kasi sabi nga po natin, yung banal na ostya, yun po ang ating Panginoong Hesus. Kaya kailangan po walang natatapon. Tapos yung namang pal, o yan, yung chalice na tinatawag, yung parang kopa, dyan nilalagay yung alak. Now, yung pal, yun ang pagtakip, at yung purificator, yung po ang pinamumunas. Pinalinis. Diba ang mga lay minister, meron din sila dapat yan? Meron sa kanya-kanyang pal. Ayan. Yung purificator. Opo. Para pamunas naman sa kamay nila. Kung sakaling ang komunyon ay binibigay by tongue. Kasi hindi maiwasan minsan dumait sa liyabe. So napupuno ng laway. Kaya meron silang purificator para punasan yon. Ano po? Kaya gano'n. Ayan, oo. Kaya, nung una, ang talagang tama po talaga, yung mismo nagsusubo sa dila. Kaya nga lang po, yung iba kasi kinakagat yung daliri. At nalalawayan. Kaya, paano po ba, Kuya Rick, kung sa kamay, paano po ang tamang pagtanggap? Sige nga po. So, kung tayo tatanggap na by hand, kailangan ang kaliwa nasa ibabaw ng kanan. Dahil ang kanan ang kukuha doon sa banal na ostya para isubo. Minsan kasi hindi alam nung iba, basta na lang pareho nakaladlad. Hindi po pareho, isa lang ang nakaladlad. Yung kamay ng kaliwa nasa ibabaw ng kanan. Maliwanag po yan, ha? Mga simpleng bagay, pero karaniwan sa iba, hindi po nila naiintindihan. No. Anyway, kaya po, yun ang dahilan kaya meron tayong ganito. Now, ano po yung iba pang mga ginagamit? Yung misal o tinatawag na Roman misal. Now, minsan po, no? Merong pagkakaiba tayo, no? Katulad nung sa bandang huli na glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit,
Ang sagot natin sa couples, di ba? Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, and as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Yung po yung luma. Sa bagong New Roman Missal, Kuya Rick, paano? Sa bagong New Roman Missal, wala na po yung world without end. Sinasabi natin, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, and will be forever. Amen. Yan po ngayon ang ginagamit sa New Roman Missal. Yun po ang kasi po, dati sa yung Old Roman Missal, hindi naman po tinatawa na ang sagot natin is, and with your spirit. Anong sagot nung araw? At sumayo rin. No? And also with you. That's the Old Roman Missal. The New Roman Missal, ang sinasabi nga, no? And with your spirit. Same is true. When we recite the... tamang translation. Yun ang tamang... At saka yun din po ang tamang translation coming from the Latin na Mass. So, po kayong... Kami pag nagdadasal kami sa prayer meeting namin, no, yung mga kasama ko, binaano nila, diretso hanggang to the world. Eh ako po, ang dasal ko, pag ako kasi nagro-rosaryo kami, di ba? Nagro-rosaryo tayo bago tayo nagpo-prayer meeting. Ang ginagawa ko po, yung alam ko, ang ginagawa ko sa simbahan. No? So, ganun po. Kasi nasanayan ko na yun eh. Lagi po kami sa simbahan eh. Kaya ganoon. So, pagliliwanag lang po. No? Pagliliwanag. Hindi ko po sinasabing mali ang ginagawa natin, no? Wala po ako sinasabing ganon. Ang sinasabi ko lang po, ito po ang nakalagay sa New Roman Missal. Mga binabago. And then you have your chalice, and then your paten, katulad nga nabanggit kanina. Now, ito na yung procession of the gifts. Ano po? No? The faithful bring forward the bread and wine for the consecration. Nasa hulihan yon, no? Minsan, yung isa sa mga faithful, no, may hawak ng bread and wine that are placed on the altar and other gifts in cash or in kinds. Kuya Rick, sasabihin ka? Yung wine hindi na dinadala. Ano na lang yung bread. Bread na lang ang dinadala rin sa repertory. Sa repertory. Yung in kind. So, doon sa ibang simbahan po, katulad sa Fatima, both, no? Yung wine, di ba? Wine and water, no? Dinadala. Pero yung bread, na andun lang yun eh, no? Iko-consecrate pa yun eh, di ba, Kuya Rick? Paano ba? Bread lang ang dala-dala. Bread lang. Wine and water, nandun lang sa credence. Sa credence. Lamesa sa tabi. Opo. Ayan. So, habang pinaparada yun, umaawit naman ang choir. Aawit din tayo. Hindi ka na nga nag-offer, ayaw mo pang umawit eh. Grabe ka naman. No? Hindi ka na nagbigay ng love offering. Ayaw mo pang umawit. Yun na nga lang hinihingi sa'yo. Ayaw pang makisama. Yun, sa offering, pag wala tayong maibigay, yung sarili natin ang ibinibigay natin. Ganon po yun. Hindi naman lahat ng tao may kakayanang magbigay. Pero Kuya Rick, may kasabihan tayo eh. Walang mayaman na hindi nangangailangan at walang mahirap na hindi nakapagbibigay. Ayan. Eh di ba nga yung istorya nung yung babae? Yung 2 sentimo. 2 sentimo lang ang in-offer. O di ba mas tinanggap pa yung kanyang offering ng Panginoong Diyos? So regardless of the amount. So kung ano yung galing sa puso mo, kung galing siya, tapat ka, tanggap yun. Kaya hindi naman po yun po ang kagandahan sa ating simbahan. Tinanggal na yung mga tithes. Tithings. Oho. Na sinasabi nga po, sa Leviticus ba yun, Kuya Rick? Leviticus. Nasabit 10%. Sa atin po, kung ano yung bukal, no? Dapat joyful giver. Cheerful giver. Nasa sa inyo po yun. Ayan. Offerings in cash in kind. Ayan to, nabanggit ko na. So, lalampasan na natin. Yan, bread and wine. No? The bread must be made of flour from wheat without yeast
walang libadura, Levadura. yeah? No? Or Pambalsa. salt or any other ingredient. It is also called host from the Latin word hostio, meaning Hostio. victim for sacrifice. Kaya nga, yun po yung nagsisimbolize kay Jesus Christ. The wine must be made from grapes of the vine without any addition of chemicals, coloring, or preservatives. Yan. Karaniwan yan po yung mompo. Mompo. Yeah, mixing of water. The priest pours wine in a little water into the chalice for two reasons. No? Nilagyan muna ng alak, nilagyan mo pa ng tubig. Bakit? To signify the two natures of Christ. Dalawang kalinangan ng ating Panginoong Jesus. Siya'y tao at siya'y Diyos. Siya'y tao, siya'y Diyos. Kalinangan. To signify also the participation of the faithful, that signifies the water, to the sacrifice of Christ, which is wine. So kasama po tayo. Kaya nga po, ang misa ay napakasagrado. Kaisa po tayo ng Panginoong Jesus. No? Kaya po dapat talagang very solemn tayo sa pag-attend ng Mass. Incense. After placing the chalice on the altar, the priest puts incense to the gifts, the cross, and the altar to signify their consecration to God. No? Consecration. Ano ba yung consecration, Eric? Pag-ahandog. Pag-ahandog sa ating Panginoong Diyos. Then, an acolyte incenses the priests. Tapos tayo rin mga tao, di ba? Pinatatayo tayo at tayo iinsensuhan din. So, lahat po yan ay merong basihan biblical din, katulad ng nabanggit natin kanina. No? Yung insenso, isa sa mga regalo na ibinigay ng isa sa mga tatlong mago nung ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Paghuhugas ng kamay. Sa paghuhugas naman po, no? For practical reason. Una, kasi di ba kanya pong tinanggap ang mga regalo. Humawak ng iba't ibang bagay na maaring may kasabay itong dumi. No? Practical. Pangalawa, spiritual cleansing. No? Na ang pare din po kasi, katulad din natin, makasalanan din. Makasalanan din. Wala pong perpekto. Isa lamang ang ating Panginoong Jesus lamang. Ano po? Now, ito naman yung pagkakataon po na nakuha na, nailagay na sa altar yung lahat ng offering. So, dadasalan po yan ng pare. No? Prayer over the offering is done to ask God to accept and bless our humble gifts and to deem it worthy to use the bread and the wine as the matter for the consecration. So yung dati, yung iba pinapahayag ng Diyos, yung iba naman binubulong ng pare, yung iba naman ay sinasabi. Paano nga yun? Ang sagot nga natin, yung kapuri-puri ka. O, di ba? Kapuri-puri ka, Panginoon, ang sinasabi niya. Hindi. Paano? Yung tanggapinawa. Tanggapinawa ng Panginoon itong pag-ayon sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapayapaan at sa buong sambayanan niyang banal. Ayan. Sambayanan niyang banal. No? Pasensya na po kayo. Siyempre, mahaba rin to no? May mga edad na rin no? Pero araw-araw, pagkalinggo po, ginagawa ko yun. Bukas kaming dalawa. Meron na naman kami at 7 o'clock, may mass kami na naman. English mass naman. English mass. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for the good of all His church. And all of this church. Ayan. Yeah. Now, after that, meron pong Eucharistic prayer. No? It is also called an anaphora. It is the part of the Mass
where the sacrifice of Christ is the sacramental reenacted. At ito po ay binubuo ng prepace or preface, holy, consecration, memorial, acclamation, doxology, and the great Amen. Ito na po yung may nagtatanong kanina. Lumuluhod na tayo pagkatapos ng holy, holy, holy. Yeah, sige po, sasagutin natin yan, Kuya Rick. Ikaw sasagot, ha? Kaya nga, ikaw sasagot. Preface is an hymn of gratitude to the Father, which invites to raise our minds from the particular Mass on earth to the heavenly liturgy of paradise. It always ends in this manner. And so, with the angels and archangels in heaven, the whole company, susugot naman tayo doon. Let's sing holy, holy. Kaya nga po, it is during the Mass, in the Mass, where heaven and earth meets. Ganon po siya kaimportante. Kaya nga po, sagrado ang misa. Sagrado ang simbahan. Nagtatagpo. In truth, there is only one liturgy. The one in paradise, there is only one altar. There is on whom Jesus was sacrificed. And there is only one high priest. Jesus Christ. Jesus Christ. Yan. Ito na po yung holy, holy, holy. Yan. This is the first part of the holy or sanctus, taken from the angelic hymn of Isaiah. Sa Tagalog po, pag binabasa, Banal, banal. yan. Or Isaías. Isaías. Tama ba yun, Obet? Isaías. Ayan. Hindi po Isaias. Isaías. Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Isaías, Kabanata 6, Talata 3. Ayan. The second part recalls the joyful shouts of the whole people when Jesus entered Jerusalem. Hosanna, blessed is who comes in the name of the Lord, which is also taken from the book or the Gospel of Mark, chapter 11, verse 9. Ayan. Consecration. Dadagdagan mo to, Kuya Rick, ha? Ayan. Ito pong consecration naman, ito po yung pagkakataon, no? But before that, it came from the Latin cum and sacrare, meaning to make sacred. So anything that we consecrate, no, it becomes sacred. Nagiging banal. It is the part of the Mass when the bread and the wine become the blood and body of Christ. Pagka kino-consecrate, itinataas. Tama, Kuya Rick? No? And then happens when the word proclaims, this is my body, this is my blood. Take it away, Kuya Rick. Yun po yung pinaka cue ng pagiging ng transubstantiation na tinatawag, yung pagpapalit ng sustansya ng pangkaraniwang tinapay mula sa pangkaraniwang tinapay nga papunta sa tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. Once na sinabi ng pare, this is my body, ito po yung mismong sinabi ng ating Panginoong Yesus during the Last Supper. At doon po nagiging tunay na katawan. Yun yung transubstantiation. Yung sustansya po nagbabago. Hindi po yung anyo, yung lasa, hindi po. Yung sustansyang napapaloob doon sa small host na kinonsekrada. Ano po? So, yun po yung nangyayari sa atin. Kaya nga po mga kapatid, kung tunay tayong mga mananampalataya, kung tunay tayong mga Katoliko, habang itinataas po yung host, ginagawang sagrado at nagkakaroon nga ng transubstantiation, bilang mga Katoliko, dapat po maniwala tayo na yun ang nagbabago. Marami na pong mga pruweba na nangyayari sa buong mundo na ito po talagang
transubstantiation ay nagaganap. So, Example. marami na po katulad ng unang-unang milagro ng Ostia doon sa Lanciano, Italy. 700 AD nangyari po ito. At ngayon, hanggang sa ngayon, nandoon pa yung particles ng kapirasong laman ng tao na sa puso galing. Lahat ng scientific examination ay isa lang ang patotoo na yun ay parte ng puso ng tao na hanggang sa ngayon hindi nabubulok, nasa Lanciano. So, nasa Italy po ito, makikita hanggang sa ngayon. At mayroon pa pong isang nangyari, panahon ng ating dating Santo Papa Francis, na siya'y pari pa lamang, ay nagkaroon din ng ganong pangyayari na meron siya nakuhang ostia sa tabi ng simbahan at yun ay nilagay sa isang lalagyan na may tubig at inilagay sa tabernakulo. At nung kinabukasan para i-dispose, nung buksan nila, meron dugo, no, na lumalabas. So, that is 1996 na nangyari kay Pope Francis pa ang panahon noon. So, yan po yung marami pong pagkakataon pa. Kahit si Father Orbos, nakasaksi nung bigyan niya ng banal na komunyon si Julia Kim ng Korea, paglapag ng ostia sa dila ni Julia Kim, nagkaroon ng parang laman ng tao na nagdudugo. So marami pong pagkakataon na pinakikita ng ating Panginoon ang kanyang presensya, tunay na presensya doon sa banal na ostia. Kaya dapat ay ating paniwalaan, huwag na nating sabihin na gawa-gawa lamang. Talaga pong kailangan ng ating matibay na paniniwala sa presensya ng ating Panginoon. Dahil sinabi naman niya kasi sa Biblia na hindi ko kayo iiwan, lagi niyo akong kasama. So, paniwalaan po natin lahat na sinasabi ng ating Panginoon. Ayan. At saan po titingin, Kuya Rick, pagka itinataas? So, during the elevation, dapat tinitignan natin ang ostia. Kaya nga po itinataas yun eh. At sa Maynila nga, ginagamit pa ng malalaking ostia para makita hanggang sa dulo. Dahil sa Maynila, mahahaba ang simbahan. So, kailangan po tinitignan. At doon sa pagkakataong yun, dapat tayong humiling kung ano yung gusto natin. Dahil nandoon na si Jesus. So, paniwalaan po natin yon. So, sinasabi natin, my Lord and my God. Yun po yung sinabi ni Tomas, no po? Kaya nasabi naman ng ating Panginoong Jesus, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakikita. So, yun po yung aking pinanaimligan sa buhay ko. Kaya, pagdalo natin, ilagay natin sa ating isipan, yung totoong presensya ni Jesus ay naroon. Ako po, katulad po din nung pag tinataas na yung banal na ostia, bukod dun po sa sinasambit ko kung Tagalog, no? Panginoon ko at Diyos ko. Sinasabi ko rin po dahil naniniwala ko na andun ang presensya ng ating Panginoong Jesus. Ipinagdadasal ko po sa amin, Ama, nawa po ay hipuin niyo ang aking mga anak na may karamdaman, ang aking asawa na may karamdaman. Hipuin niyo po siya at pagalingin niyo sa kanyang karamdaman. Yun po, dinadasal ko po yun. Sa pamamagitan ng pangalan, ng matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ganun po ang pinagdadasal ko. Yan po, sinishare ko po sa inyo kung anong ginagawa ko. At pag tinataas naman yung alak, no, ang sinasabi ko po, ganun din, Panginoon ko at Diyos ko, dinadalangin ko po, na nawa po ako, ang aking may bahay, ang aking lahat ng mga anak at mga apo, ay ilayo niyo po sa lahat ng mabibigat na karamdaman, sa lahat po ng tukso, sa lahat po ng kapahamakan. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, Amen. Yan po, kasi naniniwala po ako na naandun ang presensya ng Panginoon. Kaya doon po ako nagdarasal habang kinoconsecrate ng pari yun. Doon ko po ipinapakilala ang aking pananampalataya na diyan sa host na yan,
naandyan ang Panginoong Hesus. Sabi nga ni Kuya Rick, pag tinanggap mo, nasa iyo na. Kaya nga po, 1 linggo, 6 na araw kang naghahanap buhay. 6 na araw kang namumroblema. 6 na araw kang humaharap sa iba't ibang mga hamon sa buhay. Sa 7 araw, magpahinga ka, tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na osya, at sa susunod na araw, malakas ka na naman. Ready ka na naman. Nagre-recharge. May paano nga ang tawag niya, Kuya Rick? Sige nga. Nagre-recharge. Para tayong cellphone no po? Ginagamit natin ang cellphone hanggang sa malobat. Ano kailangan ng cellphone para muling maging malakas? Charger. Si Jesus ang charger natin. Dahil si Jesus ang tanging tagapagpanggitan natin sa Ama na siyang source ng ating kalakasan. Lahat ng biyaya mula sa Ama. Kaya iniahambing ko yung sarili natin sa isang cellphone. Ano po, kailangan ng charger, kailangan din ng source ng power para tayo magkaroon ulit ng lakas sa susunod na araw. So, madaling sabi po, hindi naman tayo iniiwanan ng Panginoong Hesus. Lagi siyang naandyan. Hinahantay lang natin siya natanggapin natin. Ano po, tayo lang ayaw tumanggap. Ayaw mo magsimba, Kuya Rick. Paano yan? Sabi niya, lagi ako naandito, di ba? Kasamahan kita, naghihintay. Ayaw mong tanggapin. Tinanggap mo, hindi ka naman pala nangungumpisal. O hindi ka nagsimba nung nakaraan. Nakagawa ka pa ng isang mabigat na kasalanan. Paano na yan? Baliwala rin. Baliwala. So, baliwala rin. Walang effect. So, nakita niyo po yung kahalagahan ng hindi dapat tayo lumiliban sa pagsisimba. It's a source of energy, charger for us to face the succeeding days, which is full of challenges, tribulations. It is a way of strengthening us, protecting us. Di ba, Kuya Rick? Okay. So, moving forward po, yan, na-discuss niya na yan, transubstantiation. Ito na, yung lumuluhod, pagkatapos ng holy-holy, di ba, Kuya Rick? Lahat nakaluhod. The faithful should kneel at the consecration. Sige. Bakit nga ba nung una, Kuya Rick, hindi lumuhod? Itong huli, bakit na sa bagong Roman Missal, lumuluhod na? Binago nila eh. Ayan. Kasi, umpisa sa pagka-consecrate, nandiyan ang Panginoong Jesus, kaya kailangan nakaluhod na tayo bilang pagtanggap na tayo'y mababa kasi sa Diyos. At ang pagtayo natin, pagkatapos ng Great Amen, Yeah. mahaba-haba na nga po ngayon. Opo. Hindi katulad doon, sa pa lang tayo naluluhod. Pagkatapos pa ng consecration, bago pa lang tayo. Lumuluhod. Binago na lang. So may pagbabago based on sa Roman Missal, and to rationalize it nga, ang sinasabi nga natin, kasi nga, sinasabi natin, there is already after the Holy Holy, there is the holy presence of our God during the consecration, and it's only proper to give due reverence and respect to that, to kneel. Yun po ang Yan na yan. Lalagpasan natin. Yan, memorial acclamation. Okay na yan. Yan, ito pa yung doxology and great amen. Paano nga yung sinasabi niyan, Bishop Rick Lagak? So, hindi natin dapat na sabayan ng pari sa pagsasabi ng through Him, with Him, and in Him. Dapat ang sasagot lang natin, Amen. Ang pari lang ang may karapatang mabanggitin yung through Him, with Him, and in Him. So tayo titingin lang doon sa tinataas na dalawang species na yan. Okay. Hindi niyo po kasalanan. Kasi may noong mga dating panahon, iniinganyo din ng mga pare, di ba? Sinasabi, through Him and in Him. Sinasabayan pa nung iba Kinakanta pa. Kumakanta rin sila. No? Di ba? Sabi nga natin, Brother Eric, sabi mo, active participation. Kumanta yung pare, di kumanta rin kami. Now, that particular na oras na yan, hindi pwedeng sabayan. Sa doxology po, pare lamang yon.
through Him and in Him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honors are yours, now and forever. Sasagot tayo! Yung iba, nakanganga. Hindi ko alam kung bakit tamad na tamad. Amen. Dapat bigyan natin ng buhay. Amen. Yan. Dapat nga malakas, sabay-sabay. Mangyari sana. Amen. No? Ayaw mo mangyari. Amen. Ayaw mo mangyari. Paano na yan? No? Walang dating eh. Tandaan nyo, tayo nagdarasal, humihingi ng biyaya, no? Pagpapala sa ating Panginoon. Tapos, amen. Minsan nga nakagangal. Paano ka bibiyayaan? Parang ayaw mo naman. Dapat, amen. Diba? Hindi naman kailangan maganda, boss mo, kailangan lang talagang aktibo ka, sinasabi mo, pinapahayag mo sa Panginoon Diyos mong puso mo, amen. Naniniwala po ako, mangyayari po ito, Panginoon. See? There's a big difference of a true faithful and an artificial faithful. O yung tinatawag na plastic. Yan. Anyway, moving forward, eto na. Communion rite, Kuya Rick. Sa communion rite naman po, no? It is part of the Mass where we partake of the body and blood of Christ. After transubstantiation, nandun na po ang presence of our Lord Jesus Christ. Dito naman tayo aawit ng Our Father. Sign of peace, Lamb of God, communion, prayer after communion. Sa Our Father, dito meron mga controversy dito. Ano po? Yung iba, Our Father. Yung iba, Our Father. Dito po sa aming parokya, o sa diocese natin, ang sinasabi, nakatiklop ang ating mga palad. Sa iba, anong mostra yun? Kasi yun eh, gawa ng mga Praksi. Alin? yung mga charismatic way. Charismatic way yun eh, yung nakabuka ang kamay. Katulad ng ginawa natin kanina, praising na nakabuka. Charismatic way yun. Okay, iba po ang charismatic. Yung katulad eh, no? Meron tayong tinatawag na gifts of the Holy Spirit. There is such a thing as charismatic gifts at meron ding spiritual gifts. Magkaiba po yun. Magkaiba. Now, what we're doing kanina during our praising sa worship is a charismatic. Now, simbahan po ito. No? Ang sinasabi nga po, mga mananampalataya ay nakaganon at ang pari lamang ang sandanyan. Kasi nga po, siya yung Celebrant at saka yung priest, Siya yung nag-aatangat ng mga panalangin natin sa taas. At saka siya rin po yung Altrus Christi, Altus, in persona in Christi. persona Christi. Yan, siya po yung, kaya ganon. Anyway, kaya po nag-iiba-iba rin, nasa pari din. Sabi ko nga nasa pari din po. Sa ibang diocese, Exact tayo. ganon ang ginagawa. No? So, tandaan po natin, yung pari po ang mass celebrant, we have to follow. Ang sinasabi po natin dito is a universally accepted rule or guide when attending the Mass. Okay. Our Father, no, model of all Christian. The priest should extend his hands. Yan. Pari yan. And then the sign of peace. No, dati po nagkakamayan. Kamayan. Nag-aakapan. Pero ngayon po, hindi na nga dahil nga alam natin, no? May mga virus. Para, siyempre, maiwas naman tayo. Especially tayo, katulad namin ni Kuya Rick, no? Mga elderlies na, no? Mga immunocompromised, in other words. No po. Nag-iingat lang po tayo. At naintindihan naman po yan ng ating simbahan. Flexible naman po ang ating simbahan. At eto na po, yung sinasabi na Lamb of God, no?
Ano ba nangyayari dito, Kuya Rick, pag Lamb of God? So kinuha yan po nung bago binyagan si Jesus. Nang si Juan Bautista nasa Ilog Jordan, ay dumating ang ating Panginoong Jesus, kaya pinakilala niya. Ayan ang Lamb of God who take away the sins of the world. Tapos bininyagan na ang pagbibinyag po kasi yun ang sign ng pag-uumpisa niya ng kanyang ministry, yung pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat. So, kaya kinakailangan din ng binyag. Ayan, so for 3 years, sinimulan niya na. No? Dapat ministry ang ating Panginoon. Kaya lamang, mahal na Birhing Maria, ay binibigyan po nating na mataas na paggalang. Kasi hindi pa niya napapanahon. No? Natatandaan po natin yung kasalan sa Cana, na ubusan ng alak. Subalit, dahil binulungan ni Mama Mary ang kanyang anak, ano bang sabi niya? Babae, hindi ko pa, ano bang pakialam ko dyan? At saka hindi ko pa panahon. Pero ang sabi ng manay niya, sige, maglagay kayo ng tapayan dyan at sumunod kayo kung anong sasabihin. Do whatever he says. At ginawa. Ganun po kataas ang paggalang na binibigay no less than our Lord Jesus Christ to our dear Mama Mary. No? Ang Hyperdulia. Dulia sa mga santo lang, pangkaraniwang santo. Pero kay Mama Mary, the highest form, hyperdulia. Kay San Jose, protodulia. Proto, una. Yun po yung nangyayari. Kaya si Mama Mary, hindi natin po sinasamba. Never natin sinamba si Mama Mary. Na humihingi lang tayo ng panalangin para sa Kanya. Dahil sabi nga rin ng ating Panginoong Yesus, 2 o mahigit pa ang nananalangin sa pangalan ko, tutugunin ko ang kanyang dalangin. Paano kung tayo lang mag-isa? Kailangan natin ang kasama, kaya sinasama natin si Mama Mary. Dahil alam din natin na si Mama Mary ay malakas kay Kristo. Lahat ng kanyang sabihin, sinusunod ni Jesus. Kaya lumaking banal si Jesus dahil nga sa paggabay ni Mama Mary. So kung si Jesus, ginagalang niya si Maria, sino tayo para hindi natin gagalang? Yan lang po pagkakaiba natin sa ibang relihiyon. Hindi nila kinikilala si Mama Mary. Pero napakamalig na paraan yun. Kailangan igalang natin kung yung ginagalang ng ating sinasamba. Ano po? Paggalang lamang po, hindi pagsamba ang binibigay kay Mama Mary. Maliwanag po yan, mga kapatid, no? Now, doon naman tayo sa breaking of the bread, no? During the Lamb of God, the priest breaks the Eucharistic bread and drops a portion into the chalice to signify communion with the Pope. Bakit po? Tandaan niyo po paliliwanag ko Ito po ay nung panahon ng mga apostoles. No? Kasi nga po, noong mga panahon ng apostoles, bishop lamang po ang pwedeng magmisa. Dumating po yung mga panahon, pati na po mga pare. So, ang nangyayari po, pag nagmimisa yung pare, no, nagbe-break siya ng kapiraso, pinadadala doon sa papa, pinaparte. Yun po yung panahon noon. Pakikibahagi ng papa. Pero hindi na po siyempre, iba na. Nung minsan nagsabi po ako niyan pinamalita nilapitan to niya, Brother Eric, ba't gano'n hindi nga po nila naiintindi. Sinasabi ko nga, panahon ng apostoles. Ngayon, bawat lugar meron na pong mga simbahan. Oo. Yung pagbe-break po ng hostia, yung po yung signify ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Naghihiwalay na ang kanyang katawan at ang kaluluwa. Doon niya sinabi sa itaas ng krus
na Ama, inahabiling ko ang aking kaluluwa. Namatay siya. Yan po yun. Kaya pag nakita niyo binrake yung bread, yun na po yung signal na namatay na si si Jesus sa krus. Ano pa? Mga history lang po ito para alam natin. Ano po? Now, then elevation of the host is done for two reasons. To profess our faith in the real presence. Pasensya na po ko. Paulit-ulit po ito talaga. Sadya po ito. No? Real presence of Jesus in the sacred species. This is the Lamb of God. And to acknowledge our unworthiness in receiving Him. Kaya nga, bago po tayo mga munyon, Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. No? Yan ang sinasabi. Oo. Nung centurion, no? Kuya Rick, no? Yung official ng mga centurion, nung may sakit ang kanyang alipin, lumapit siya kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus, halika, pupunta tayo sa bahay niyo. Pero yun ang sinagot ng centurion, I'm not worthy to receive you under my roof. Sabihin mo lang at siya'y gagaling. Panginoon, hindi po karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na. Faith. Oo. Yan po, pananampalataya. Strong faith na yan. Ayan nga po. Yung Roman centurion of Capernaum. Now, ayan, naisabi na po natin, no? Yung proper the Holy Communion, kneeling, pwede po yan, no? Standing, on the hand, or on the tongue. Yan. Dadagdag pa? Yung kneeling kasi, yun ang talagang dapat. Merong railing ang simbahan ng araw at doon naluhod yung mga tatanggap ng komunyon. Dahil nga sa dami na ngayon ng ating mananampalataya, pag doon ang ginamit yung pabalik-balik ang pare, ay mapapagod, ay makariniman sa pare, meron ng sakit. Kaya ng Vatican II, ay pinasok na yung lay minister. Kaya meron ng katulong ang pare. Kaya nga lang, pinayagan na rin yung nakatayo dahil nga sa dami ng nangungumunyon. Para maayos, pila na lang at isa na lang sinusubuan. Para bumilis din, imagine niyo kung may mga edad na naluluhod. Siyempre matagal yun bago may mag-aangat pa doon, di po ba? Lalo na ngayon, mga matatanda na. Opo, kaya nga makikita niyo ngayon, yung mga lay minister, pagka meron pong may edad o may mga kapansanan, nilalapitan. No? Nilalapitan. Yung pa nga pala Kuya Rick, paalala din, no? May nagtanong, Brother Eric, isa po sa mga talks ko, okay lang po ba yung lagi na lang sa TV Mas? Kasi ganun din naman po. No? Alam niyo na po ang sagot ko, pero ipapaliwanag ni Kuya Rick. Sige, pakiliwanag mo, Kuya Rick. So, yun po sa TV Mas, nangyari lamang po yan during the pandemic. Ano po, hindi tayo pwedeng lumabas, mahirap na, baka mahahawa, kaya pinayagan doon sa TV Mas. Kaya lang, kulang tayo, hindi tayo nakakatanggap ng tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Hindi naman pwedeng lumabas yung kamay ng pari doon sa TV. So, yun po yung kulang sa atin noon. Kaya nga po ngayon, ay kinakailangan ng mga lay minister, lalong-lalo na yung mga may sakit, na puntahan nila para naman kahit sa panonood lang ng TV, pero matatanggap pa rin nila ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Yun ang number one na kailangan ng lay minister. Kaya kung meron kayong may sakit na hindi na makalakad, sabihin nyo lang sa parokya para mai-schedule na puntahan ng lay minister. Nasa inyo rin po yun kasi hindi naman alam ng pare kung sino yung pupuntahan eh. Sa inyo rin manggagaling yun. Paalala sa office para mapuntahan ng lay minister.
pangyayari, yun po ang sagot. Kaya sabi ko doon, Brad, malakas na ba ng katawan mo eh? Siguro pwede ka makpupa sa simbahan, di ba? Now, kung siguro may sakit ka, okay lang yan, maintindihan ng Panginoon Diyos. Pero ganun pa man, sabi nga ni Kuya Eric, dapat papuntahan para kompleto siya. Eh, hindi na kumibo yung kausap ko eh. Actually, totoong pangyayari po ito sa isang talks ko, somewhere there. Hindi ko na po babanggitin kung saan. So, yun ang po ang sagot ko sa kanya. Kaya mahalaga pong naiintindihan natin to. Isa pa po nga kailangan natin yung tinatawag na Sacrament of Anointing. Yeah. Huwag po nating sabihin dahil lang nasa isip natin, pag tumawag tayo ng pare, mamamatay na yung papahiran. Sabi nga ni San Santiago, kung merong may sakit sa inyong pamilya, tumawag ka ng pare para siya'y gumaling, mapahiran ng langis at gumaling at makabalik sa paglilingkod. Kagalingan po hatid ng Sacrament of Healing, yung anointing of the sick. Hindi po para sa mamamatay. At mayroon din pong mali, pag tumawag ng pare para pahiran, nasa ICU. Wala na pong halaga yun. Kasi may proseso po ang pagpapahid ng langis. Una, mangungumpisal muna yung may sakit. Eh paano kung nasa ICU, hindi na makausap? Hindi ka makakapasok doon. Hindi, pinapapasok kami mga pare, pinapapasok. Ngayon, susunod na pagkatapos ng kumpisal, susubuan ng banal na ostya. Eh paano kung puro tubo na bunganga ng may sakit? Paano pakakain yun? At sa bandang huli, bago pa lang papahiran ng langis, ayun ang makukuha nun, basbas na lang. Ano po, hindi kumpleto. So, baliwala yung anointing of the sick. So, sana po maintindihan natin. Huwag po nating ilagay sa isip na yung anointing of the sick ay para sa mamamatay. Sa umpisa pa lang ng symptom, pwede nang tawagin muna ang pare. Sabi nga natin, unahin ang Diyos bago ang doktor. Ano po? Ano po naging maliwanag sa atin. At marami po rito sa ating mga kapatid, dito sa ating community, na nagpapatotoo nang tinawag nila ang ating kura paroko for the purpose of anointing of the sick. Gumaling. Marami pong nagpatotoo na dito, no? Sa ating lugar. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Kung gusto nyo, lumapit kayo sa amin. Sasambihin po namin sa inyo kung sino-sino po yan. Di ba, Kuya Rick? Yan. At pwede nyo tanungin yung tao na andyan lang naman siya. Communion ministers, ito na nga po yung tinatawag natin mga lay ministers. During Vatican II, nagkaroon na po ang pagkakataon ang mga lay na makapaglingkod din, makatulong sa pare. Na andyan na po ang mga lay ministers, ang mga LCM. Dati po kasi, yung mga pare nagmimisa, nakatalikod sa atin. Di ba, Kuya Rick? Pero ngayon, Nakaharap na. Actually, Mga bata na kasi ngayon ang pare. opo. Noong araw, puro matanda na eh. Kaya nakatalikod. Hindi pa. Dati kasi, pag nagmimisa, ang naglilingkod sa pare, yung mga seminarians. Eh kaso mo, kukunti na pumapasok ng seminaryo. Kaya, Walang tumutulong. naisip yung Vatican II na bigyan na tayo ng lay empowerment. Pinasali na mga lay people para makatulong sa pagmimisa. Yan po yun. So, yun po yung mga ginagawa ng nabanggitan ng magisterium. Sila po yung nagbibigay ng mga guidelines na ganyan. Vatican I, Vatican II. Ano may ano nga yan? Concilio. Concilio. O, akala ko Carsoncilio. Vaticano. Joke lang po yun. Cleansing, yan. The Eucharistic bread or particle of it falls, it should be picked reverently. Binabantayan. Pinaano ho yun? Kumbaga, binabakura, no? Kasi kung nag-aano pa, saka po yung kukunin. Anong gagawin doon, Kuya Rick, pagka nakuha na? I-dissolve sa tubig bago ididilig sa halaman para hindi natatapakan ng tao. Ayan. So, bali ganun na rin po siya. Ayan. Inano lang namin. Prayer after the communion. Ang importante rin po. No? Pagkatapos nga po natin tanggapin
ang banal na Eucharistia, no? Huwag na po tayo magpatagal-tagal doon dahil nasa na pumunta po tayo doon sa ating mga upuan at magdasal, no? Manahimik at magdasal. Salamat. Pasasalamat. And ididiretso na po natin, maiksi lang naman to, concluding rites. The concluding rites is the part of the Mass where the faithful receive the priest's blessing and the missionary mandate. It comprises the following: announcement, blessing, and dismissal. Now, so sabi nga po kanina, may mga announcement pa, yung pare, no? Pagkatapos ng komunyon, no? Ganyan, susunod naman doon, magkakaroon ng second collection. Dito po sa amin, no? Habang, nag-aayos pa ng mga sakrament, mga ginagamit doon sa, altar, no? Naisara na yung mga tabernakulo, ay mangungulekta na kung merong second collection. Yung second collection naman po, hindi naman po napupunta directly yung sa simbahan. Yung po ay mga may pinaglalaanan na mga gawain ng simbahan, ng diocese, o ng buong mundo. No? Meron din po kasi na mga worldwide na collection na ang bawat parokya magko-contribute tapos dadalhin sa diocese, yung diocese dadalhin din po doon sa Vatikano. At kung ano-ano pa, no, na mga announcement. Ayan, pag natapos na po yung announcement, magbibigay po ng final blessing, no? So yung final blessing po, iksi lang naman to, Kuya Rick, no? Patapos na tayo. Yung final blessing po, dapat hintayin natin bago tayo magsilabas. Tama ba, Kuya Rick? Huwag po yung basta-basta. At ang ito yung sinasabi po yung isa es. Na ibig sabihin, Kuya Rick, ano nga po yun? Yun na yun. The Mass is ended. Go in peace. So yun po ang ibig sabihin nun. Now, aawit po ang choir, no? Una, bababa, uli. Yung buong, yung mga acolytes, kaming mga iba pang mga lector, mga lay minister, at magbibigay ng reverence dun sa altar, no? Kasabay ng pag-awit sa choir. Now, tapos lalabas na, prosesyon. Yung katulad po sa amin, hindi na po lumalabas kasi doon pa lang sa altar, pagharap ng pare, takbuhan na yung mga bata. Sinasalubong na. Yung iba, bihingi na ng blessing, inibigay na yung final blessing. Humingi pa uli ng panibagong blessing. Siguro maraming kailangan blessing. Yun lang naman yun eh. Ulit-ulit na blessing. Wala namang pong masama doon. Pero dapat po nagpuposisyon ulit, pabalik. No? Hindi na po nangyayari. Tapos umaawit ang choir. Natatapos lang po ang misa, mga kapatid. Pag tapos na, umawit ang choir. Sa kasama pa rin po sa misa. Hindi pa po completely tapos ang misa until such time that the choir ended their song. Tandaan po natin yan. No? Kanina yung misis ko, nagmisa kami 7 o'clock eh. Di nakatayo kami, nakita namin mga tao. Kumakanta. Nag-aalisan. Nakatayo pa rin kami. Na nung patapos na yung awit, kasi bago kami makaralabas, siyempre malayo-layo pa. Ako naman, pupunta ako doon sa likod, bibili akong sampagita. So, tinatimingan. So, ibig sabihin, pagkatapos ng awit, saka pa lang kami lalabas ng simbahan. So, yun po, doon natatapos ang ating misa.